Ay patungkol po sa systematic theology. No, systematic theology, yan po yung ating pag-aaralan na ang salitang systematic ay nangangahulugan na paggawa ng isang maayos na sistema. Ang systematic theology ay paglalagay ng mga katuruan Kristiyano sa isang maayos na sistema upang maipaliwanag ng mas malinaw ang katuruan ng Biblia. So, tayo muna sandali ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po nito, Diyos. Kami po ay humingi sa iyo ng gabay at matnubay upang patuloy po namin maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. At salamat sa mga estudyante na narito. Patuloy po kayong magbigay po sa kanila ng guide at kaunawaan na sa kanila pong pag-aaral ay sila po ay magtagumpay. Sila ngayon ay first year. Marami pang taon ang kanilang tatahakin upang maabot nila ang kanilang pong mga pangarap. Kaya dalangin namin, Lord, na sa gabing ito, sa sandaling oras, ang iyong mga salita ay magbigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at maunawaan namin ito sapagat ikaw ang magpapaunawa nito, O Diyos. Kaya purihin ka, maging lingkod, patuloy niyo po bigyan ng kalaman at karunungan sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. So dito ay sinasabi na ang ibig sabihin ng systematic theology, ito ay isang maayos na sistema upang maipaliwanag ng mas malinaw ang katuruan ng Biblia. Halimbawa, maraming mga aklat sa Biblia ang binabanggit ang paksa patungkol sa anghel. Hindi lahat ng aklat sa Biblia ay bumabanggit sa mga anghel. Kaya ang ginagawa ng systematic theology ay kinukuha ang lahat ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa mga anghel at inaayos ang katotohanan matatagpuan at tinatawag itong isang sistematikong pag-aaral patungkol sa mga anghel na ang tawag nito ay angelology. No? Angelology. At ang ibig sabihin ay yung systematic theology, ito ay patungkol sa pag-aayos ng mga katuruan sa Biblia at paggawa ng katuruan ng sunod-sunod, no? Sunod-sunod na katuruan na ibig po ng systematic theology. Ang systematic theology, ito po ay may 14 theology. Na 14 theology, na una yung tinatawag na pateriology. Ang ibig sabihin ng pateriology, ito po ay pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. No? Pateriology, ang tawag dyan sa systematic theology. Pateriology, ito ay pag-aaral patungkol sa Ama. Tapos, ang tinatawag na Christology. No? Ang Christology naman, ito ay pag-aaral patungkol sa ating Panginoon Kristo. Na tinawag ito na Christology. At ang pangatlo, ito yung tinatawag na pneumatology. Yung pneumatology, ito po ay pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. No? So, pinag-aaralan ang Espiritu Santo, kaya ang tawag dyan sa mga theology ay pneumatheology. Pang-apat, yung bibliology. Ang bibliology, ito ay pag-aaral patungkol sa Biblia. No? Kaya ang tawag dyan sa systematic theology ay bibliology. At ang pang-anim ay pang-lima, ito yung tinatawag na soteriology. Soteriology. Na ang ibig sabihin ng soteriology, ito ay pag-aaral patungkol sa kaligtasan. No? Kung paano tayo niligtas. So, yan po, ang tawag yan ay soteriology. Pang-anim, yung tinatawag na eschatology. Ang eschatology, ito ay pag-aaral sa mga mangyayari sa hinaharap. No? Yung tinatawag na huling panahon. Ang tawag dyan ay eschatology. Yung mga darating na panahon na mangyayari. Pag-aaral sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang pangpito, yung tinatawag na angelology. Angelology, ito ay pag-aaral patungkol sa mga anghel.
No? Kaya kapag nag-aaral ka sa mga anghel, patungkol sa mga anghel, ang tawag dyan ay angelology. At pangwalo, yung tinatawag na demonology. Ang demonology, ito naman ay pag-aaral patungkol sa pananaw ng mga Kristiyano sa mga demonyo, no? Sa mga evil spirit. So yun yung tinawag na demonology. At pangsyam, ito yung tinatawag na Christian anthropology. Ang Christian anthropology, ito ay pag-aaral patungkol sa sangkatauhan. No? Pag-aaral ito patungkol sa sangkatauhan, kung paano, saan tayo nanggaling, saan tayo nagmula, kung bakit mayroon tayong mga ganitong mga bagay. Ang tawag yan ay anthropology. No? Ang pangsampo sa systematic theology, ito po yung tinatawag na Hamar theology. Ang ibig sabihin ng Hamar theology, ito ay pag-aaral patungkol sa kasalanan, na kung paano nagkasala ang tao sa Diyos, kung bakit ang tao ay nagkaroon kung bakit ang tao ay namamatay, yan ay bunga ng kasalanan. Kaya ang tawag dyan ay Hamar theology. Ang pang-11, ito yung tinatawag na biblical theology. Yan. Biblical theology na kung saan ay pinag-aaralan ito, yung pag-aaral na ito ay nakabis lamang sa Bible, no? Pag-aaral, nakabis lamang ito sa Bible na walang ibang pinag-aaralan kundi ang Bible lamang. Ang eschatology naman, ito ay historical theology. Ito ay pag-aaral doon sa mga nakaraan, no? Kung ano yung mga nangyayari noong unang panahon at yung mga panahon natin ngayon. Ang tawag dyan ay historical theology. Ang dogmatic theology naman, ito yung mga dogmatic theology, ito yung mga doktrina ng mga kanya-kanyang simbahan, na sila ay mayroong tinatawag na doctrine o dogmatic theology, na kumbaga sa ay kung ano yung kanilang napagkaisahan na magiging batas ng kanilang simbahan, ay kailangan ito ay matupad o mangyayari, no? At yung contemporary theology, ito naman ay pag-aaral doon sa mga content, no? Contemporary, ito mga kumbaga sa ay pag-aaral to kung paano ng patungkol sa mga Biblia, kung ano yung content niya, ano yung nilalaman niya, no? Kung kumbaga sa ay mabusising pag-aaral, na yan po yung tinatawag na systematic theology. Kaya dito ay makikita natin yung systematic theology. Ito may tinatawag na proper theology, na patungkol sa pag-aaral patungkol sa ating patungkol sa Diyos Ama, na yung pagdi-discuss patungkol sa ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang tawag dyan ay omnipresent. Omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ang tawag dyan omnipresent, no? God is everywhere. Yan po yung kumbaga sa pinag-aaralan ng systematic theology, kung paano pag-aaralan yung proper theology patungkol sa Diyos Ama. At omniscient, ito po ay pag-aaral na ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay. Ang tawag diyan ay omniscient. So dito ay makikita natin dito kung paano tinuturo ng systematic theology yung mga bagay na maayos, no? Na maayos na pagtuturo. Na kung pag-aaralan natin ang proper theology, sumahaba po yan. Pag-aaralan natin yung Christology,
So marami po yan. Magasano ay, yan po ay hindi ganong kadali. No? So dito ay pinakita ng Biblia na ang systematic theology ay meron siyang 14 theology na kung pag-aaralan natin isa-isa ito ay kumbaga sana magbibilang tayo ng araw, oras, pero kaunti lang po ang ating oras. Kaya yan, makita natin dito na ang ibig sabihin naman ng Christology naman ay pag-aaral patungkol sa Diyos Anak. Ang salitang Christology ay nagmula sa dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin ay Christ, Messiah o words na pinagsama, ang ibig sabihin ay study of Christ. No? So yan po yung Christology. At ang pneumatology naman, ito ay pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. No? Na kung saan ay kung paano ang Espiritu Santo ay kung paano ito pinag-aaralan. Na ang salitang pneumatology ay nagmula sa dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin ay hangin, espiritu at salita. Nangahulugan pag-aaral ng banal na Espiritu Santo. So, kung pag-aaralan natin ang mga bagay nito na ang banal na Espiritu Santo ay meron siyang sariling isip, meron siyang sariling damdamin, at meron din siyang sariling kapasyahan. At ang Espiritu Santo, ito yung iniwan ng ating Panginoong Kristo sa atin na mga manampalataya bilang tagapagturo, gabay, patnubay. Siya yung tagapagtanggol natin at siya rin yung nagtuturo sa atin upang maintindihan po natin at maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanya ay pneumatology, patungkol sa pag-aaral ng Espiritu Santo. Ating Espiritu Santo, ito po yung ibinigay sa atin ng Diyos o isinugo sa atin ng ating Panginoong Kristo bilang tatak na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. At ito rin ang nagbuhay sa ating mga espiritong namatay nung tayo ay nagkasala sa panahon ni Adan at ni Eva. No? So yan, so bagamat kung pag-aaralan natin ang mga bagay nito, ay marami tayong matututunan at ang tawag dito ay systematic theology. So may 14 theology at yan po ay isa-isahin po natin pag-aaralan. Pero wala na pong time, wala na po tayong oras. No? So purihin ng Diyos no, sa kanya pong mga salita. Nawa, meron tayong naiintindihan at meron po tayong naunawaan sa gabing ito. So yan ay makita natin kung paano natin patungkol sa systematic theology. Ang mga pag-aaral pong ito ay matatagpuan lang naman ito sa pag-aaral sa Bible School at pag-aaral din dito sa salita ng ating Panginoon. Pasalamatan po natin ng Diyos sa kanya pong mga salita na ating po napakinggan. Kagalakanan, ubihan, dumating man ang bukid, walang magkamagiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo.
kalakasan pa, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalaman at tumihan. Dumating man ang walang makakapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Tutulog kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, pag-alala kayo. Give thanks, let's pray for her. With a great for giving thanks unto the Holy witness, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a great for giving thanks unto the Holy because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now for the last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Tayo po'y manalangin. Salamat, Pinoon, sa gabi nito, Diyos, sa iyong mga salita namin na pakinggan. Ito yung nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso at naging pagkain ito ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Darating po ang araw, Lord, na kami po ay alis sa mundong ito. Kaya dalangin namin na habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos, gabayan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, Panginoon, at ipagalag niyo po sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw, financially, materially, at spiritually, Panginoon, at higit sa lahat, ang aming katawang lupa na ginagamit namin dito, Diyos. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming katawan upang magamit namin ito sa aming kabubuhay sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa mga Espiritu God kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God. Isa man sa amin ay walang napahamak, Panginoon. Ganun, O Diyos, uwi ang bawat sa amin sa kanya-kanyang mga tahanan na taglay ang iyong gabay at patnubay at pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. At libo-libong anghel ang siyang gagabay sa amin hanggang sa kami ay makarating sa aming pansamantalang tirahan, Panginoon, na ligtas, O God, hindi sa man sa amin ay walang mapapahamak, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka ng bawat sa amin na narito, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito magsabi ng Amen. Okay, salamat po. Isang pangating Bible study. Malaking bagay. Balik na lang kayo dito, ha? Okay.